Good morning mga kapatid sa pananampalataya. No? Ngayon nga ay nandito tayo muli para sama-samang magbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. At alalahanin natin ngayong umagang ito mga kapatid ay pinagdiriwang natin ang Palm Sunday o ang linggo ng palaspas kung saan inaalala natin ang matagumpay na pagpasok ng Panginoon doon sa Jerusalem. No? At ngayon nga mga kapatid, ito din ay nagsisilbing hudyat para sa atin sa pag-uumpisa ng Semana Santa o yung Holy Week celebration nating mga Kristiyano, mga kapatid, no? Kaya naman ngayon ay maglaan nawa tayo ng panahon para sa patuloy na pagninilay-nilay at pagsiyasat sa ating mga sarili. Magandang umaga sa mga kapatid natin sa UCCP Sibres, UCCP Tejero Evangelical Church. At welcome, nasa unang linggo tayo ngayon sa buwan ng Abril. At nataon na ngayon ang linggo ng pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem at of course, Communion Sunday. Kaya sama-sama nating ipagdiwang, sama-sama nating pagsaluhan ang banal na hapunan ng ating Panginoon. Hindi tayo mahadlangan na kahit na wala tayo sa mga bahay-sambahan, ngunit magagawa pa rin natin ang alalahanin ang mahalagang bahagi na ito ng buhay ng ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, tayo muna ay magbulay ng salita ng Panginoon at ito ay nakabatay nga sa Ebanghelyo ni Matthew, Kabanata 21, talatang 1 hanggang 11. Kung kayo ay merong mga Biblia, sama-sama natin itong basahin. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo doon sa susunod na nayon. Makikita ninyo doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan niyo ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating. Siya ay mapagpakumbaba, masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan at ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazareth sa Galilea, sagot ng karamihan. Again, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Good morning. Ngayong araw na ito ay naalaala natin ang matagumpay ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Bilang mga Kristiyano, ito ang hudyat na pumapasok na tayo sa Semana Santa. Kadalasan, kapag ganitong mga araw ay busy tayo sa mga gawain natin sa simbahan. Pero sa ngayon, nasa mga tahanan muna tayo. Pero hindi iyon hadlang para alalahanin natin ang tunay na kahulugan ng Semana Santa. Nawa, maglaan pa din tayo ngayong linggo ng panahon para sa ating pagninilay-nilay at pagsiyasat sa ating sarili sa gitna ng panahon natin na ito. Kapag linggo ng palaspas o Palm Sunday, no, sa kultura ng mga Pilipino, ito ay isang napaka-positibong araw, no? Napaka-positibo ng diwa ng mga tao, very celebrative siya, no? Maraming mga tao ang nagsasama-sama, nagtitipon-tipon, no? Nagwawagayway sila ng mga palaspas habang umaawit ng mga papuri sa Panginoon, no? At ganun-ganun nga yung nangyari doon sa kwentong binasa natin mula sa Biblia, no? Nung nabalitaan ng mga tao na parating na si Jesus, masaya sila, no? Tinanggap nila at niyakap nila si Jesus ng buong puso, no? Sinamba niya sila. Pero sa totoo lang,
halo-halo ang nagiging reaksyon ng mga tao nang dumating si Jesus sa Jerusalem. At si Jesus mismo, alam niya na hindi na magiging maganda ang mangyayari sa kanyang buhay sa mga susunod na araw. Ngunit lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Panginoon. Kaya naman masasabi natin na ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay ang hudyat ng pagganap sa misyon ng ating Panginoon. Mayroong dalawang uri ng reaksyon ng araw na dumating si Jesus sa Jerusalem. Ngunit kahit ano pang reaksyon ng kanyang natanggap, nagpatuloy si Jesus sa pagganap sa misyon na ito. Kaya naman mga kapatid, ang unang aral na nais naming ibahagi sa inyo ngayong umaga ay ito, no? Ang kaganapan ng misyon ni Jesus ay nakakayag sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya, lalong-lalo na para sa ating mga mananampalataya, no? Ito yung unang reaksyon ng mga tao nung dumating si Jesus sa Jerusalem. Sila ay nag-worship, sumamba sila, no? Nag-awitan sila ng mga awit na papuri dahil kinikilala nila kung sino talaga si Jesus. Sabi nga dun sa Mateo chapter 21 verses 8 to 9, marami ang naglatag ng kanilang balabal sa daan. Meron namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag yon sa daan. Nagsigawan ang mga taong nauuna at sumunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang mga taong iyon ay walang alinlangan kung sino talaga si Jesus, no? Matibay yung kanilang pananalig na siya ang Mesiyas, na siya ang anak ng Diyos. Marami sa kanila ang naglatag ng mga balabal nila sa dadaanan ni Jesus upang ihalin tulad ito, no, sa pagtanggap nila sa isang hari. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng puno at iwinigayway ito habang sila ay nagkakantahan. At dito nga nagmula, mga kapatid, yung tradisyon ng pagwagayway natin ng mga palaspas kapag Palm Sunday. Alam mo, Pastor James, na iisip ko na ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang nagagawa kapag nasa loob tayo ng templo o simbahan. Kasi dito sa pangyayaring ito, ipinapakita na kahit nasa labas ng tahanan, nasa kalsada, nasa lansangan, ay nag-worship sila sa ating Panginoon. Ang mga bagay na ito ay kapahayagan ng kasiyahan at pasasalamat sa Panginoon dahil sa pagdating ng tagapagligtas. Ano man ang kanilang maiaalay, iniaalay nila ito sa Panginoon. Hindi mahalaga kung magarbo ba ang pagsamba nila. Kahit mga simpleng balabal lamang, kahit ba ang mga sanga lamang ng puno na naputol nila sa daan, kahit ba isang maliit na asno lamang ang maibibigay nila upang masakyan ang Panginoon, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay inihayag nila ang kanilang pagpupuri sa Diyos sa abot ng kanilang makakaya at sa kaibuturan ng kanilang mga puso. At ngayon nga mga kapatid, sa ating sitwasyon ngayon, no, sa pagharap natin sa banta ng COVID-19 at nasa ilalim tayo ng community quarantine, malaki yung naging epekto nito sa ating worship life. Alam ko lahat tayo ay sasang-ayon doon, no? Sabik na tayong lahat na bumalik sa simbahan para sama-sama na tayo ulit magkantahan, sama-sama na tayo ulit na nakikinig sa mensahe ng Panginoon, lalo na ngayon, first Sunday, no? Nakaugalian natin na sama-sama tayong nagsasalo-salo sa banal na hapunan. At nakakalungkot nga talaga, Pastor, yung nangyayari sa atin ngayon dahil sa COVID-19. Maraming pamilya kasi na kapag First Sunday or Communion Sunday, sama-sama ang buong pamilya, kumpleto ang mananambahan. Sa totoo lang, nakapanghina ng loob minsan. Totoo. Iba pa din talaga kapag physical mong kasama ang mga kapatid sa pananampalataya. Pero mga kapatid, kahit na ganito ang kalagayan natin ngayon, kahit na ang pagsamba natin ay sa internet lamang nangyayari, hindi ibig sabihin noon ay hindi nagaganap o hindi nangyayari ang misyon ng ating Panginoon. Kung yung mga taong sumalubong kay Jesus, kahit limitado lamang ang kanilang kakayanan,
sa abot ng makakaya nila ay sumamba pa din sila. Kahit mga simpleng bagay lang ang gamit nila, hindi yun naging hadlang para sumamba sila at kumanta sila ng papuri sa Panginoon. Wala ding makakahadlang sa atin ngayon. Sa abot ng ating makakaya, kahit ganito ang sitwasyon, hindi tayo titigil, hindi tayo hinto. Patuloy tayong magsisikap na sumamba sa Diyos sa kahit anong pamamaraan. At ngayon nga mga kapatid, no, ang pangalawang aral naman na nais naming ibahagi sa inyo ay ito, no, na ang misyon ni Jesus ay nagaganap sa kabila ng ating mga katanungan. No. Ito ngayon yung pangalawang reaksyon ng mga tao. No. Merong pangalawang uri ng reaksyon nung araw na dumating si Jesus sa Jerusalem. Nandyan yung mga taong hindi nakakakilala kay Jesus at sila ay nagtatanong. At para bang may bahid ng pagdududa, no? Nagdududa sila sa kung ano ba talaga ang layunin ni Jesus sa pagpunta niya sa Jerusalem. Sabi nga dun sa Mateo chapter 21 verse 10, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Ito yung mga taong hindi sumamba, no? Nung nakita nila si Jesus, hindi sila kumanta, hindi sila nagwagayway ng mga palaspas dahil hindi naman nila kilala kung sino si Jesus. At para bang may duda sila, no? Kasi sabi doon sa tekstong binasa natin, pagdating daw ni Jesus, nagkagulo ang lungsod. Tila ba hindi nila nagustuhan yung mga nangyayari? Ang tingin nila kay Jesus ay nanggugulo, no, sa tahimik nilang buhay. Kaya nagtatanong sila, sino ba itong dumarating na ito? At naniniwala akong narinig ni Jesus ang mga tanong na ito. Naririnig niya ang mga bulong-bulungan ng pagdududa sa Kanya. At alam ni Jesus na mangyayari ito. Alam niyang hindi lahat ay matutuwa sa Kanyang pagpunta sa Jerusalem. At maaring may mangyaring hindi maganda sa Kanya. Pero hindi natinag si Jesus sa mga sinasabing ito ng mga tao. Hindi niya pinansin ang mga pagdududa sa Kanya. Naganap pa din ang misyon ni Jesus sa kabila ng mga katanungang ito. Alam niyo mga kapatid, walang kahit anong makakapigil sa kaganapan ng misyon ni Jesus. Walang kahit anong makakapigil upang ipahayag ng Panginoon yung kanyang dakilang pagmamahal sa pamamagitan ng ating kaligtasan. Kahit anong virus pa mga kapatid ang dumating sa atin, hindi nito mahahadlangan yung katotohanan na mahal tayo ng Diyos at ililigtas niya tayo mula sa pagkakasadlak natin na ito. Alam ko na sa panahon ngayon, tayo mismo, no, meron tayong mga katanungan. Meron din tayong mga nais na itanong sa Panginoon. Bakit nangyari ito? Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Parusa ba ito? Ilan lang yan sa mga tanong na itinatanong ng mga mananampalataya sa Panginoon, no, na sa totoo lang, normal lang naman para sa ating mga tao na magkaroon tayo ng mga katanungan. Totoo yan, Pastor. Ang totoo nga ay hindi naman masama o hindi kasalanan na ipahayag natin ang mga katanungan na ito. Pero mga kapatid, kahit anong katanungan at pagdududa pa ay hindi makakahadlang para maisakatuparan ang pagliligtas ng Diyos. Marami ang nagduda kay Jesus nung dumating siya sa Jerusalem. Pero masasabi natin na matagumpay pa din ito. Matagumpay ito dahil naganap ng dapat maganap ayon sa plano ng Diyos, kahit pa marami ang hindi naniniwala sa Kanya. Kaya naman mga kapatid, ngayong umagang ito, no, sa ating pagbubulay-bulay na ito sa salita ng ating Panginoon, kahit na hindi tayo magkakasama, ay nagsisikap pa rin tayo, no, na mag-reflect at higit sa lahat, nagsisikap tayo na magsalo-salo sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Dahil kahit anong problema ang dumating, walang makakapigil sa atin para tanggapin yung biyaya ng Panginoon. At ngayong umaga ngang ito ay tatanggapin natin ang biyayang iyon sa pamamagitan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo na inialay niya para sa kaligtasan nating lahat. Kaya naman sa pagtatapos ng ating pagbubulay-bulay, samahan niyo kami sa isang saglit na panalangin. O aming Panginoon na dakila at makapangyarihan sa lahat, ngayon ngang araw na ito ay inihayag mo sa amin ang kapahayagan ng iyong banal na salita at inaalala namin ang iyong matagumpay na pagpasok sa bayan ng Jerusalem
na nung araw na iyon, Panginoon, maraming tao ang sumamba sa iyo. Maraming tao, Panginoon, ang nag-alay ng kanilang mga papuri at meron din namang mga tao, Panginoon, na nagduda at nagtanong, Panginoon. Pero kahit na ganun, walang kahit anong nakapigil sa iyong banal na misyon at naganap ang dapat maganap. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito ay nagpapasalamat kami dahil inihayag mo ang mabuting balitang ito sa aming kalagitnaan, O Diyos. At ang kahilingan namin nawa ay magbigay nga ito ng inspirasyon sa amin, Panginoon, sa pagpapatuloy namin sa aming buhay. Naway ibuhos namin sa abot ng aming makakaya ang aming pagsamba, Panginoon. At nawa bigyan mo kami ng lakas ng loob palagi sa kabila ng mga katanungan namin sa aming buhay. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay itinataas namin sa iyo ng buong pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus na siyang nag-iisang daan, katotohanan at buhay. Amen. Muli mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mga kapatid, nagkakatipon tayo ngayon upang ating alalahanin ang buhay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama, pagsasaluhan natin ang banal na hapunan. Kaya ang lahat ng mga mananampalataya ay inanyayahan dito na makisalo sa hapunang ito. Ating alalahanin mga kapatid, ang gabi ng ating Panginoong Hesus ay pagkanulo. Siya ay dumampot ng tinapay. Pinaghati-hati niya ito at binigay sa kanyang mga lagad at sinabi, "Ito ang aking katawan na nihandog para sa inyo. Tanggapin ninyo ito't kanin bilang pag-alaalas sa akin." Gayon din naman mga kapatid, matapos silang maghapunan ay dinampot ni Kristo ang saro ng inumin.
Matapos siyang magpasalamat, ito'y kanyang ibinahagi sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tanggapin ninyo ito at inumin bilang pag-alaala sa akin. Dahil sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at sa tuwing iinom kayo mula sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Tayo muna ay saglit na manalangin. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nawa ay pagpalain mo at bendisyonan mo, Panginoon, ang tinapay na ito at ang inumin na ito, O Diyos, na siyang kapahayagan ng iyong katawan at ng iyong banal na dugo. At nawa, Panginoon, ay ang mga elementong ito ay magbigay lakas sa amin upang makapagpatuloy kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Muli, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon nga, mga kapatid, tayong lahat ay inaanyayahan na magsalo-salo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Ang mga magulang o kahit sino man na nakakatanda ang siyang nakatalaga para mag-serve ng ating mga communion elements, no? At mangyari lamang na ang bawat isa ay kumurot ng maliit na piraso ng tinapay na ito at tapos ito isasawsaw natin sa inumin na ito at ating kakainin kaagad, no? Maaari na din po kayong sumabay sa amin sa aming pagsasagawa ng banal na sakramentong ito. Maibigay naming Ama, nawa ang Panginoong Jesucristo na aming dakila at kataas-taasang saserdote ay makapiling namin tulad nung siya ay kasama ng kanyang mga alagad. At mahayag nawa siya sa amin sa pagpira-piraso namin ng tinapay at pagbahagi ng saro. Sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian kasama ng iyong anak na aming Panginoon at ng banal na Espiritu Santo. Taglayin nga ninyong lubos ang kapayapaang nagmumula sa Diyos na itinagubili ng kanyang anak na si Jesus. Panatilihin ninyo ang pag-ibig sa inyong mga puso upang maingatan nito ang bawat araw ng inyong buhay. At sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.